Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin ito pong posibleng itong si Vice President Sara Duterte ay maging pangulo nga ng ating bansa. Paano ko po nasabi, mga kababayan? Alam nyo, kung titignan po ninyo, mag-umpisa po tayo kay Chis Escudero. Si Chis Escudero po ay kaalyado, kakampi ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila ng dami ng kanyang mga paglabag sa COMELEC rules, siya po ay naabsuelto. Nawala at hindi nakasuhan, hindi lahat na dapat na parusa na dapat sa kanya ay hindi po naibigay sa kanya. Ganun din kay Marcoleta. Sa kabila ng dami ng kanyang mga kasalanan o foul o offense na nagawa bilang isang politiko, lahat po yun ay naabsuelto. Bakit? Dahil mayroon pong George Garcia, isang chairman ng COMELEC, na kung saan po, mga kababayan, ay nagiging utosan po o nagiging aso o halatang halata naman po, mga kababayan, na nagiging sunod-sunuran lamang sa kagustuhan po ni Vice President Sara Duterte. Na kung titignan po natin, pag-aaralan po nating mabuti yung batas o yung rules ng COMELEC, talagang 100% po dapat po silang managot. Dapat silang parusahan o dapat silang matanggal bilang mga opisyal ng ating bansa. Pero dahil nga sa hawak sa liig, hawak sa ulo, o baka nabayaran o nababayaran itong si George Garcia, at higit sa lahat dahil nga sa kakampi, nababaliwala po. Ngayon, kaya ko po nasabi na posibleng maging presidente si Vice President Sara Duterte sa 2028 election. Dahil nga sa nandiyan si George Garcia. Marami siyang pwedeng gawin. Pwede niyang dayain, pwede niyang laruin yung halalan. So ibig sabihin, bagamat 99% ng kabuuhang mga Pilipino sa buong Pilipinas, maging sa kasama na ang mga Pilipino sa ibang bansa, ayaw kay Sara Duterte, posible pa rin po siyang manalo. At tulad ng sinabi ko, alam nyo naman, pag si George Garcia ang gumalaw bilang chairman ng COMELEC, walang imposible. Kung maalala po ninyo, noong election po, natuklasan po ng grupo ni dating Vice President Leni Robredo yung pandaraya po ng COMELEC para maipanalo si Vice President Sara Duterte. At dahil nga sa hindi naman siya gusto ng taong bayan, dahil ayon pa nga kay Atty. Gadon, nung pinasorbi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte yung kanyang mga congressman kung ano ba ang gusto ng mga tao, kung gusto ba ng mga tao si Vice President Sara Duterte, lumabas na nangunguna po sa listahan si Leni Robredo. At dahil nga doon, dahil alam na nila na kung sa patas na laban dadaanin ang eleksyon, hindi po sila mananalo. Kaya ang ginawa ni Vice President Sara Duterte, binayaran niya, inutusan niya si George Garcia para makasabay siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil walang problema kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil siya po ay talagang suportado po ng taong bayan. Dahil kitang-kita naman po yung mga nagawa ng mga Marcos sa buong Pilipinas na hanggang ngayon ay napapakinabangan po ng lahat. Maging ng mga Duterte, sa totoo lang, pati mga Duterte dumadaan sa San Juanico Bridge. 'Di ba? Si Sara Duterte lang dumadaan diyan. Ilang beses na dumaan diyan sa San Juanico Bridge. 'Di ba? O pagkatapos niyang laiting yung San Juanico Bridge,
Pero ayun, 'di ba? Kitang-kita naman mga kababayan na ayun. Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, sa kabila ng lahat ng ito, naniniwala po ko na kung kikilos po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., may paraan para hindi po maganap yung ating kinakatakutan. Dahil pag natupad po yun, sa totoo lang, bansang China po ang makikinabang. At hindi lang ang bansang China, mga minamahal ko mga kababayan. Maging ang mga iligalista, maging yung mga Chino na mayroong mga masasamang gawain, maging yung mga masasamang elemento ay posible pong kumalat uli dito po sa ating bansa. Dahil nga sa magkakaroon tayo ng isang pangulo na may maitim na hangarin, no? So, ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, hindi na po maaalis sa atin na mangamba dahil nga sa, alam niyo naman, ang Pilipinas, dahil nga sa ang Pilipinas ngayon ay pinamumunuan ng ilang mga walang kwentang leader. Kaya ganun. Kaya dapat to, kung akong tatanungin, dapat to na kumilos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil pag hindi kumilos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tinayaan lamang niya yung galawan po nitong ating mga kalaban, ay natitiyak ko na malalagay po sa alanganin ang buhay po ng ating mga kababayan. At syempre, pagka nalagay po sa hindi magandang sitwasyon ang buhay po ng ating mga kababayan, kawawa po ang kinabukasan ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na po yung kinabukasan po ng mga kabataan. Alam naman po ninyo, 'di ba? Na ang sitwasyon po ngayon ay hindi na po maganda. Dahil po sa pilit po na sinisira ng mga masasamang loob, ito po ang ating bansa. Kabilang na po dyan, siyempre alam nyo na kung sino. Si Inday Lustay. Ba? So alam naman po ninyo mga kababayan na kapag may mga taong katulad nila, lalong-lalo na kung siya magiging presidente pa, natitiyak ko na paghaharian po tayo ng mga taong mananakop. Paghaharian tayo ng mga taong gustong tanggalin ng ating karapatan bilang mga Pilipino. Kaya nga para po sa akin mga minamahal ko mga kababayan, kung ako po ang inyong tatanungin, napakahalaga po na magkaisa po ang lahat ng mga Pilipino upang maipaglaban natin at upang hindi tayo mapamunuan ng mga masasamang tao. Dahil tulad nga ng sinabi ko, kapag tayo ay napamunuan ng masasamang tao, ay tiyak po na malalagay talaga sa alanganin ang buhay nating lahat. Kaya kung ako po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tanggalin na po niya sa pwesto. O gumawa siya ng paraan para mawala sa pwesto, ito po si George Garcia. Dahil natitiyak ko na wala po siyang gagawing tama. Kitang-kita naman po sa pagmumukha ni George Garcia na pera-pera lang po ay okay na. Wala siyang pakialam kung anong mangyayari o anong magiging kinabukasan ng ating bansa. Basta para sa kanya may pera siya. Yan ang nakikita ng taong bayan dito po kay George Garcia. Kaya nga sinasabi ko na alanganin, delikado ang buhay ng mga Pilipino kapag tayo po ay nagkaroon ng mga opisyal na katulad po ni Vice President Sara Duterte. Kitang-kita naman po ninyo siguro yung performance niya. Bilang isang vice presidente, wala siyang ibang ginawa kundi gumala, magpasarap sa buhay, gumastos, magnakaw, manloko. Puro yun lang. So maaaring yung kanyang kapangyarihan ay pwede rin pakinabangan ng mga nagmamayari ng mga illegal fogo, pakinabangan ng mga drug lords, pakinabangan ng mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan, pakinabangan ng mga smuggler, pakinabangan ng mga taong mananakop o ng bansang mananakop. Alam niyo naman na ang mga Duterte ay talagang malapit po sa bansang China, na kung saan po ay talagang sinasakop na po halos lahat na ng ating mga ari-arian, mga lupain na pagmamayari ng Pilipinas.
So, kung ako po ang inyong tatanungin, mga minamahal ko mga kababayan, para po sa akin, dapat sa lalong madaling panahon, kumilos na po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil pag hindi siya kumilos, mukhang hindi lang po ang sitwasyon ng taong bayan ang madidelikado, pati ang sitwasyon nila bilang mga Marcos families. Di ba? Maliban lang kay Amy Marcos na talagang sumipsip at talagang mas nakikipaglaban laban sa mga Duterte. Pero ganun pa man, tulad ng sinasabi natin palagi, wala namang mawawala kung mananalangin din tayo at hihingi ng tulong sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil natitiyak ko na kapag tayo ay humingi ng tulong sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, posibleng may gawin ang Diyos para sa buhay natin, para sa buhay ng mga Pilipino. Kaya ipanalangin natin na sana isang araw ay makita natin ang bagong pag-asa sa piling po ng bagong magiging Pangulo ng ating bansa. So, ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, tayo po'y patuloy na maglilingkod at susuporta po sa ating pamahalaan at patuloy na magsasalita para po sa taong bayan. So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.